Thomas, si James na anak ni Alphaeus. Yung letter of James dito, hindi yun yung apostol. At yung letter of Jude dito sa Biblia, hindi yun yung apostol. Ibang Jude yun. No? Bakit hindi mo na paniwalaan? Porque hindi nila isinulat. Ganun ba? Kagaya dito nangangaral ako. Hindi kami maniniwala, brother boy, isulat mo yung pangaral mo. Isusulat ko pa sa inyo para paniwalaan nyo. Yung mga pangaral pala nila Bartolomeo, nila Felipe, porque hindi nila sinulat, hindi mo paniniwalaan. Kaya ang simbahang Katoliko, dalawa. May oral tradition at may written tradition. Kaya maliwanag ang Biblia, sabi ng Biblia, ang pundasyon o saligan ng katotohanan ay ang simbahang Katoliko, hindi Biblia lang. Maliwanag ba? Hari na walang nariliwanagan na rin yung mga nanonood sa kanilang television. No, maliwanag ang Biblia. Dalawa, oral and written traditions. Yan. Pakitandaan naman ninyo yung mga chapter and verses na yun para kung may makikipagtalo sa inyo. No? Para malaman naman ninyo kung ano isasagot. Hindi yung basta ewan ko. Yun na mahirap sa ating Katoliko pag may nagtanong, bakit ganito ba? Ewan ko. Puro tayo ewan ko. Sayang pagod ko sa kasasalita tapos sasagutin nyo sila ng ewan ko. Sayang naman yung pagod ko dito salita na salita. Tapos pag tinanong kayo, ewan ko. Para kayo pa yung tinuro ko kung sagot ninyo, ewan ko. No? Ayan. O sige, balik tayo doon sa ano yung huli natin? Ano ba? Mateo, Lucas? Lucas. Tayo po ay nasa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 46. 46, pakibasa mo nga hanggang 49. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo, kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay na pundasyong bato. Kung bumabaha at bumukso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman sa aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Nang bumaha at bumukso ang tubig sa bahay na yaon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Yan, yun daw nakikinig ng salita niya at nagsasabuhay para ka nagtayo ng bahay sa bato, dumating man ng bagyo. Ibig sabihin, gabagyo mang problema dumating sa buhay mo, gaunos mang problema dumating sa buhay mo, hindi ka ititinag. Pero yun namang hindi nagsasabuhay, nakikinig lang, ay pag dumating ang bagyo, para kang bahay sa buhangin. Pag dumating ang gabagyong problema, bagsak ka na kaagad. Gaunos na problema, bagsak ka na kaagad. Pero yung iba, kahit hindi ka basta-basta babaksak. Isang halimbawa po, kagaya ko, ako'y nakinig, nagsabuhay ng salita ng Diyos. Kaya kahit sinong magsalita sa akin na ibang reliyon, hindi ako matinag. Hindi ako matinag. Kaya nga bakit ako matitinag, alam ko, sabi ng Biblia, ang sandigan ng katotohanan, ang simbahan o ang iglesia, hindi ang Biblia. Alam ko kasi, kung kayo hindi nyo alam, madali kayo matumba. Diba? Madali kang matinag. Kaya nagsasabuhay ng salita ng Diyos, gaunos man problema dumating sa buhay mo, hindi ka matitinag na parang bato. Kaya ngayon, magpapasko na. Pag wala kayong pera, paano kaya? Hindi kaya kayo matinag na kung wala kaming pera. Wala na. No? Pero kung sinasabuhay mo salita ng Diyos, hindi ka kayang ibagsak ng problema. No?
gabundok mang problema, gaunos mang problema, hindi ka kayang ibagsak. Basta't ang pananampalataya mo ay matibay, sumasampalataya ka sa salita ng Diyos, hindi ka babagsak. No? Hindi ka kayang ibagsak ng problema. Marami kasi tao, madaling mahina ang pananampalataya, kaya madaling matinag. No? Pero kung malakas ang pananampalataya mo, hindi ka matitinag. Marami dyan, sandali lang. May konting uno sa buhay niya. Kaya kasi sinasabi ko, ang motto ko, worrying is an insult to God. If you worry, you are insulting God. Malaking insulto sa Diyos pag ikaw ay nag-worry. Sakit, para ba sinasabi mo, walang magagawa ang Diyos sa buhay ko? No? Anong sinasabi mong walang magagawa sa buhay ko, Diyos? May magagawa siya. Kaya huwag kayong maproblema, ha? Sa Pasko, kung wala kayong problema, may magagawa ang Diyos. Amen? May magagawa siya. O sige. Chapter 7. Pakibasa nga. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang alipin na ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po ay karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal siya ng ating bansa. Mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagtayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratna ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ayan. So, nakita mo, merong isang senturyon. Ang senturyon po, yun sabi dito, isang senturyon. Ang centurion, yun ay isang opisyal ng Roman army. Ang isang centurion ay leader ng isang century. Kumbaga dito, isang platoon. Ang isang century composed of 100 soldiers. Siya ang leader, kaya ang tawag sa kanya, centurion. Ngayon, eto healing, Kung kayo magdadasal sa taong may sakit, may tinitignan ng Diyos. 3 tinitignan niya. Una, yung pagmamahal mo. Ang sabi kasi dito, basahin mo yung verse 2. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May aliping mahal sa kanya. May sakit ang alipin na ito at nasa bingit ng kamatayan. May sakit. Yung alipin na yun, mahal niya. Isang aliping mahal niya. Ang ginamit sa original Greek version ng Bible na salitang mahal niya,
Sa atin sa English,